Ilang miyembro ng umano'y kulto sa Socorro ang piniling tumiwalag at tumakas sa gitna ng kinakaharap na akusasyon ng grupo. Bukod sa kanilang kaligtasan, nangangamba rin sila para sa mga dating kasamahan. Nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles. Itong mga damit na ito ang tanging nadala ni Levy Paha nang umalis siya sa puder ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Kakababa lang ni Levy at kanyang mga kaanak mula sa sitio Kapihan ng abutan ng News 5. Kahit pa nangangamba sa kanyang kaligtasan, wala na raw atrasan si Nanay Levy sa pagtiwalag sa SBSI. Kasunod ito ng mga lumabas na pang-aabuso ng grupo sa kanilang mga miyembro. Kasama ni Levy ang asawa niyang si Ricarte na hirap maglakad matapos ma-stroke. Sa kabila nito, 4 na beses daw noong nagtangkang tumakas si Mang Ricarte sa sitio Kapihan dahil sa matinding hirap at gutom. Tumakas ko mo. Saan ang mga gwardiya may ikot sa likod? Mga gila may nagbatay. Private army gila. May armas. Bukod sa paggamit ng tungkod, gumugulong at nagpadausdos daw siya mula sa bundok. At kahit nakatakas, ilang beses siyang tinawagan at pinabalik nang nagpakilalang kanang kamay ni Senyor Aguila. Kaninang umaga, tinawagan kami pabalik ko balik ito. Hindi na panik ito kaya. O anong gawin lang dito kung patayin ako? Wala balik. Mensahe naman niya sa mga dating kasamahan na kasapi pa rin ng SBSI. Totoong Ginoo, Diyos, sa amin, dili yung kuwan. Wow, magpriso sa Manila. Babalan sila kay Diyos yung gituhan nila dito. Hindi totoo. Sa gitna naman ng planong relokasyon sa mga residente ng sitio Kapihan, bibisita ang DNR sa bayan ng Socorro para makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Nauna nang sinabi ni Mayor Riza Taruk Timkang na malaking problema ngayon sa LGU ang lilipatan ng mga miyembro ng SBSI. Lalo't karamihan sa mga miyembro, ibinenta ang kanilang ari-arian. Nawagan kami na sana matulungan ng ating pamahalaan, no, na sana mayroong pabahay na project at saka yung livelihood na naibigay sa kanila para sila magsimula muli. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5.